Nakakita ka na ba ng mga mangangaral sa salita ng Panginoon na nagpapagaling ng mga karamdaman, nagpapalayas ng demonyo at gumagawa ng mga himala? Nakaka-amaze, di ba? Yan ang tanong ni Bro John Dave sa atin. Paano kung sabihin kong hindi lahat ng gumagawa nito ay kilala ni Kristo? Alamin ang matinding babala ni Jesus para sa kanila. Sa episode na ito, sisiyasatin natin ang isa sa pinakamabigat ngunit pinakamahalagang babala mula sa ating Panginoong Jesus mismo tungkol sa sinumang mangangaral na nagpapagaling ng mga karamdaman ngunit ang motibo ay nagpapayaman lang. Kwento at babala. May katotohanan talaga na mayroon mga sitwasyon sa Biblia kung saan may nagpapamalas ng kapangyarihan na tila nagpapagaling o gumagawa ng himala, ngunit hindi ito nagmumula sa Diyos. Ang Biblia mismo ang nagbabala tungkol dito. Ayon sa pangalawang sulat sa Tesalonika, ito ang sinabi, "Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila." Ito ang babala. Kaya mo bang iwasan ito? Maraming hindi makakaiwas sa mga manggangaral na ito. Kung ganon, malungkot kung sabihin na ikaw ay nakikiparte sa kahangalan ng dyablo. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang tunay na basehan ng pananampalataya at paano natin malalaman kung ang isang naglilingkod ay tunay na ginagamit at kinikilala ng Diyos. At bakit mahalaga ang konsepto ng tunay na simbahan sa usaping ito? Ayon sa pangalawang sulat sa Korinto, nagpapatunay na ang totoo na mga himala na mula sa Diyos ay nangyayari lamang sa loob ng totoong simbahan na tatag ng Panginoong Jesus. Ayon kay Apostol Pablo, siya ang tanda ng totoong mangangaral na gumawa ng mga himala sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya kung ang iyong simbahan ay walang koneksyon sa simbahan ni Apostol Pablo, ibig sabihin na wala kang karapatan na gumamit sa pangalan ni Kristo upang magpagaling mga karamdaman ng mga tao. At malinaw na ang iyong panggagamot ay nagmula sa kaiibang puwersa, hindi sa Diyos mismo. Ang paksang ito ay hindi para manghusga o mangatake ng anumang partikular na sekta o tao. Layunin nito na magbigay liwanag at paalala sa bawat isa na maging mapanuri ayon sa salita ng Diyos. Unang-una, tuklasin natin ang dahilan kung bakit sinabi ni Kristo na ang pagpapagaling ay hindi isang ebidensya upang sabihin na ang isang mangangaral ay totoong galing sa Diyos. Basahin natin ang Ebanghelyo ni Apostol Mateo. Sa araw na iyon, marami ang magsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan ay nagpropesiya kami, at sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming himala?" Ngunit sasabihin ko sa kanila, "Kailanman ay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Bakit ito ganito? Bakit sinabi ni Kristo na sa halip na sila ay nagpapagaling ng karamdaman, sila pala ay hindi niya kilala at ayon sa kanya sila ang makakagawa pala ng masama? Nagpropesya, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng himala. May kapangyarihan at resulta ang kanilang gawa. Ang mga ito ay tunay na gawaing maaaring mangyari sa pangalan ni Kristo. Subalit sinabing hindi ko kayo nakilala. Ito ang pinakamabigat. Hindi ito tungkol sa kakayahan kundi sa relasyon o wala silang personal na koneksyon kay Kristo. Gumagawa ng kasamaan? Hindi ito simpleng pagkakasala kundi isang lifestyle ng pagsuway sa kalooban ng Diyos o paggawa ng masama kahit sa kabila ng kanilang mga himala. Maaaring may mali dito. Paano nangyari ito? Maaaring gumamit ng kapangyarihan ng Diyos kahit sa mga hindi tapat katulad ni Judas Iscariote, na kabilang sa mga apostol na binigyan ng kapangyarihan ni Kristo. Ang kapangyarihan ay regalo ng Diyos, ngunit hindi ebidensya ng automatikong indikasyon ng pagiging banal o totoong koneksyon mula sa Diyos. Ang tunay na mangangaral ay tinawag na katawan ni Kristo. Kaya malinaw na ito ay may basbas gawin ang mga tunay na himala. Ang lahat ng nananampalataya na nagkakaisa sa ilalim ni Jesus bilang ulo. May iba't ibang bahagi ang katawan, bawat isa ay may iba't ibang kaloob at tungkulin.
kasama na ang pagpapagaling. Ang katungkulan ng pagpapagaling. Ibig sabihin, ang kaloob na ito ay ipinagkaloob sa simbahan, sa katawan bilang isang kabuuan, hindi lamang sa isang tao o sa labas nito. Ibig sabihin, ang tunay na mga alagad na binigyan ng kapangyarihan upang magpapagaling ay kinikilala ni Kristo ay yaong bahagi ng kanyang katawan, kaya naman sa pangalawang sulat ni Apostol Pedro. Ang Diyos ay nagbigay babala sa mga bulaang guro, nagagamit ng mapanlinlang na salita para pagkakitaan at hindi para sa kapurihan ng Diyos, kundi para sa sariling kapurihan at kayamanan. Ang tanong, hindi ba pwedeng magkaroon ng totoong autoridad ang mga pastor na ito? Ang sagot ay hindi. Ito ang nakasulat sa Ebanghelyo ni Marcos. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay matagal nang binigay ng Panginoong Hesus sa kanyang simbahan. At sino man ang walang koneksyon nito ay hindi maaring magkakaroon ng kapangyarihan na gumawa ng himala katulad ng mga protestanteng pastor ngayon. Ang simbahang Katoliko ay naniniwala sa mga himala at pagpapagaling sa pamamagitan ng panalangin at sakramento. Sakramento ng pagpapahid ng langis o anointing of the sick, at ang paggamit ng mga pari nitong langis ay may koneksyon sa Biblia at kasaysayan ng mga totoong Kristiyano. At ito ay direkta mula sa aklat ni Santiago na nagsasabi, mayroon bang may sakit sa inyo? Tawagin niya ang mga matanda sa iglesia upang siya ay kanilang ipanalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit may proseso ang simbahang Katoliko para sa pagkilatis ng mga himala, sa pagpapagaling ng mga karamdaman o pagpalayas ng mga demonyo sa katawan ng tao. Upang matiyak ang authenticity at walang panlilinlang, ang punto dito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limitado sa isang grupo, ngunit ang pagkilala ni Kristo ay batay autoridad at totoong koneksyon at hindi lang sa kakayahan. Kaya dapat nating tandaan, ang kapangyarihan na magpagaling o gumawa ng himala ay regalo lamang ng Diyos para sa simbahan na kanyang itinatag at hindi sa mga sekta na walang koneksyon sa nauunang Kristyanismo. Ayon sa Biblia, ang pagpasok sa kanyang kaharian at ang kanyang pagkilala ay nakasalalay sa ating pagsunod sa kanyang kalooban at pagkakaroon ng tunay na koneksyon mula sa kanya bilang bahagi ng kanyang katawan na walang iba kundi ang simbahan. Huwag magpadala sa mga palabas, bagkus suriin ang mga turo ng mga ito. Hanapin ang mga totoong mga ngaral at tapat na lingkod ng Diyos na hindi nagpapayaman. Kung may natutunan ka sa videong ito, i-like, share at subscribe. Mag-comment ka rin sa ibaba kung ano ang pananaw mo. Ito po si Kuya Tem. Maraming salamat sa inyong panonood.